Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid ko po kay Kristo. Tayo po ay masaya sa umagang ito sapagkat muli tayo magkakapatid kay Kristo ay magsama-sama dahil sa pagkakataong ito ay muli ay sasambahin po natin yung Diyos po natin na Diyos na mapagkalinga, mapagmahal at patuloy na binibigyan tayo ng pagkakataong mabuhay sa mundong ito. Kaya sa umagang ito mga kapatid ko, sobra po talaga na makakaramdam tayo at nakakaramdam tayo na every Sunday tayong lahat na magkakapatid kay Kristo ay nagkakasama-sama. Kahit po physically ay malayo tayo sa isa't isa, but the spirit of this Sunday ay magkakasama po tayo because of the center of this Sunday is our Lord Jesus Christ. Kaya nga po, alam po ninyo mga kapatid ko po kay Kristo, sa umaga pong ito, muli po ay inaanyayahan ko kayo na bago po tayo makarinig na mensahe po ng ating Panginoon, ay samahan po ninyo ang inyong napakaliit na lingkod upang dumulog at manalangin at magpasalamat sa dakilang may kapal. Tayo po ay manalangin. Sa iyo, O Diyos, na dakila aming Ama na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa iyo sa bawat pagkakataon ng aming buhay na kami binibigyan mo ng lakas, binibigyan mo kami ng buhay, dinudugtungan mo at binibigyan mo kami ng kalusugan, patuloy na pinapagaling mo ang aming mga karamdaman at binabangon mo kami sa banig ng karamdaman. Ama, maraming pong salamat sa iyong dakilang katapatan, sa iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Kaya naman, Panginoon, hayaan mo na sa araw na ito ay magkakasama kaming iyong mga anak upang ikaw ay sambahin namin sa espiritu at katotohanan. Patuloy na kilalanin ka na ikaw na Diyos po namin, na ikaw po yung aming manlilikha. Kayo po yung Diyos na may gawa ng langit at ang lupa. Kaya naman, Panginoon, sa umaga pong ito ay patuloy na tinatas namin ang iyong dakilang pangalan. At sa araw nito, Panginoon, sa oras nito ay humihiling kami sa iyo, God, na nawa po tulungan po ninyo kami, lalo tigit ang mensahe mo po na mahayag sa umagang ito. Nawa po ay basbasan po ninyo, Ama, ang mensaheng ito upang lalo pang magkaroon ng kapangyarihan sa bawat buhay po namin. Upang mga salitang ito ay magbigay sa amin ng kalakasan, Panginoon, at maging katatagan namin sa amin pong pakikipagbaka sa sanglibutan ito, Ama. Tulungan po ninyo ang napakalit po ninyong lingkod na sa umagang ito'y gagamitin mo siya, patuloy mo siyang patawarin anumang mali na nakita mo sa kanya mula sa kanyang isip, sa kanyang nasabi at sa kanyang nagawa upang maging karapat-dapat siya, Panginoon, sa iyong harapan na gamitin mo siya na siyang maghahayag ng iyong dakilang kalooban. Ama, maraming pong salamat. Nawa ay proteksyon mo kami, balutin mo kami ng iyong banal na presensya, Ama, upang sa pagkakataong ito ay patuloy na ikaw lamang ang maging sentro ng mga salitang ito, Panginoon. Kaya marami pong salamat at dalangin ko din ang lahat ng mga kapatid po namin na makikinig nito at manonood nito, sa lahat ng aming mga kamag-anak, mga kaibigan po namin at mga kababayan. Nawa po, Panginoon, bigyan mo ng karunungan mula sa inyo upang lahat ng maririnig nila ay magsilbing pagkain ng aming mga kaluluwa. Ama, ang lahat ng mga bagay nito ay aming pong samo at dalangin, hiling sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus, mula po ngayon at magpakailanman. Amen at amen. Muli po, magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid ko po kay Kristo. Sa umaga pong ito po yung unang linggo ng buwan po ng October. Kaya po, panibago na naman pong series ang ating tatalakayin sa buwan po ng October niyan. Ang unang-unang paksa po na nais ko pong pagsaluhan natin sa umagang ito ay created to bear fruit. At yan ay makikita po natin sa aklat po ng John chapter 15 verse 1 to 8. Yan po yung pinakapaksa po natin. Kaya pakisulat uli po ninyo. Salamat po. Hindi kayo nagsasawa na magsulat sa inyong mga comment box. Alam po ninyo, nakakatuwa kasi minsan nire-review ko at nakikita ko po yung mga comment nyo sa inyong mga comment box. Nakakasaya po kasi talagang nakikipag-participate po kayo sa mensahe po ng ating Panginoon. Kaya nga po, ang unang bahagi na pwede po ninyong gawin ngayon, yung paksa, pakisulat po ninyo, created to bear fruit. Tayo po ay linikha para magbunga. Ayan po ay makikita natin sa John 15 verse 1 to 8. Ang pinaka-main focus po ng mensaheng ito na nais ko pong ibigay sa inyo para madali po nating maintindihan, yung pinaka-main focus po natin, yung mensaheng ito, from God's point of view, your purpose is very simple. Just as a grape vine must do,
the main purpose of our life is to produce fruit. Even more fundamental of a lesson, we must never forget that the owner of the vineyard is in charge, in control, and focus on receiving as much fruit as possible from his vineyard. Kaya tignan po ninyo yung pinaka-main na focus ng mensaheng ito. Ang buhay natin, kagaya po ng ubas. Okay? Kaya nga po makikita po natin ang expectation ng may-ari ng ubas ay magbunga ang kanyang inaalagaang ubas at ang expectation niya, mag-aani siya ng maraming bunga. Kaya nga yun po yung pinaka main focus ng mensaheng ito. Ang expectation din po, tingnan po natin yung pong vineyard dito, walang iba, kundi tayong mga anak ng Diyos. Kaya inaasahan ng Panginoon ang simpleng buhay kung bakit ka linikha ay magbunga ka at magbunga ka ng marami para mag-ani ang Diyos. Okay po? Kaya alam po ninyo, basahin po natin yung ating mga verse mula po sa aklat ng John, chapter 15, verse 1 to 8. Para po at least, meron kayong idea sa mensahe po natin, doon sa mga talata na babasahin po natin sa umaga pong ito. Ako ang tunay ng puno ng ubas, at ang aking ama ang magsasaka. Ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga, ay inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga, ay nililinis niya upang lalong magbunga. In verse 3 to 4, kayo'y malilinis sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na di makakapagbunga sa kanyang sarili maliban nakakabit sa puno. Gayon din naman, kayo maliban na kayo'y manatili sa akin. In verse 5 to 6, ako ang puno ng ubas. Kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Nako, tignan po natin mga talata. Kung ang sino man ay hindi mananatili sa akin, at siya'y matatapong katulad ng sanga, ay ito pa ang problema, at matutuyo, at ang mga titipunin, at maihahagis sa apoy, at mga susunog. Naku po, tignan po natin ang mga talata niya. Diyan pa lang maliwanag na kagad. Verse 7 and 8, kung kayo'y magsipanatili sa akin, at ang aking salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang inyong ibigin. Naku, ito maganda. At gagawin sa inyo. Sa ganito'y lumulalhati ng ang aking ama, na kayo'y magsipagbunga ng marami, at gayon kayo'y magiging aking mga alagad. Pagpalain po ang pagkabasa po at pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. Narinig po natin yung ating teksto, mga kapatid ko po kay Kristo, at sa mga talatang yan, 3 bagay ang ating pong pag-uusapan na galing din po sa mga bersikulo na aking binasa sa inyo sa umaga pong ito. Ang unang bahagi po na pag-uusapan po natin, number 1, pakisulat po uli ninyo sa inyong mga comment box, the vineyard belongs to God. Yung pong binasa ko kanitang vineyard, yung kanina vineyard, ubas, ang may-ari niyan, ang God. So maliwanag, hindi po? So yung Diyos po, yung may-ari ng ubasan. Kaya nga makikita po natin dito, there is no mistaking these principles. Kahit pa po ang ating Panginoon, sinabi niya, I am the vine. Ang ating Panginoong Jesucristo po nagsasabi dito na siya yung puno ng ubas and you are the branches. At ang mga branches po dito ay ang mga alagad, tayo po mga Kristiyano. At the very beginning of the passage, he says, I am the true vine. Okay? And my Father is the gardener. Eto na. My Father is the vine dresser. He is the owner of the vineyard. So kung ang ating Panginoong Jesucristo po, siya yung tunay na puno ng ubas, parang sinabi pa, merong hindi tunay na puno ng ubas. Maaari nga po na merong mga puno ng ubas na hindi tunay. Okay? Pero kaya sinasabi ng ating Panginoon, I'm a true vine.
Kaya makikita po natin, kayo yung branches and you are the branches. Makikita po natin dito, mga kapatid ko po kay Kristo, na maliwanag po yung number 1 po natin, yung vineyard belongs to God. Okay po, pag-aari ng ating Panginoong Diyos, sapagkat ito po sabi niya, ang ating amang nasa langit ang siyang gardener. Okay, maliwanag po kung anong ginagawa po ng gardener. At alam ko, may experience kayo bilang gardener. Sa mga high school po tayo, sa pag-aaral natin sa high school, tinuruan tayo kung paano mag-garden, kung paano magtanim, kung paano lumago ang ating tinanim. At ang ginagawa ng nag-garden ay talagang linilinis niya yung garden. Inaalis niya yung mga bagay na makakasagabal doon sa kanyang tinanim na puno. Okay po? Para lumaki siyang maganda, lumaki siyang malusog, at magbunga siya ng marami. Yan ang katungkulan po ng gardener. At ang gardener po natin yan, ang sinasabi po ng ating mga talata sa Biblia, ay walang iba, kundi ang ating amang nasa langit. Ito lang, hindi lang gardener, because our Father in heaven is a vine dresser. Okay, siya po yung talagang nagtitrim niyan. Siya po yung nag-aayos. Okay po, at ito pa, ang ating amang nasa langit, ang may-ari ng vineyard. Kaya nga po, napakapalad mo at napakapalad ko dahil branches ka, nakadikit ka sa ating Panginoong Jesucristo. Kasi kung hindi ka nakadikit sa ating Panginoon, naku po, hindi ka pag-aari ng ating Panginoong Diyos o hindi ka pag-aaring amang nasa langit. At mapalad ka sa umagang ito sapagkat ikaw ay nakadikit sa ating Panginoong Jesucristo. At dahil nakadikit ka, ay bahagi ka ng pag-aari ng ating Panginoong amang nasa langit. Kaya nga, alam po ninyo, napakapalad po natin sapagkat lalo na sa panahong ito na merong siyang Diyos po na talagang nag-aalaga sa atin kasi siya yung gardener sa atin. Kaya kung ano man po yung mga nangyayari sa buhay po natin, mga trials in life, ay naku po, yan po yung ginagawa po ng ating Panginoong Diyos Ama na talagang linilinis po talaga yung mga bagay na sukal sa bawat buhay po natin. Pakisabi nga po ninyo sa inyong mga comment box, inaalis ng amang nasa langit bilang gardener yung mga sukal ng buhay mo. Yung mga hindi dapat sa buhay mo. Kaya ka dumaranas ng maraming pagsubok sa buhay dahil mahal ka ng Diyos amang nasa langit. Amen po ba doon? Kaya nga, masarap malaman po ito sa mensahe po natin sa pagkakataong ito na yung vineyard, it belongs to God. Okay po? Kaya nga, from the moment God issued the first of His 10 commandments, He told us that He was a jealous God. Yan ay makikita natin in Exodus chapter 20. At sa unang mga talata ay sinabi ng Diyos niya na ang God po natin, He was a jealous God. That He would tolerate no other gods, that He would never relinquish His right to be God. In the vineyard, we find, ito maganda, another opportunity to realize that God is in control. Siya po yung may control ng buhay natin. Siya yung may control ng lahat ng mangyayari sa atin. Siya lahat eh. Not only the controller, God is in charge. Siya po yung in charge sa atin. Okay? Hindi ho tayo and we are not. Hindi ho tayo. Minsan yung dito po nagkakaroon ng mali ang tao. Minsan nakala nila silang kontrolado ng buhay ng tao. Kontrolado nila ang pangyayari. Kontrolado nila ang buhay ng bawat isa. Pati buhay nila. Mali ho yun. Pati ho kinabukasan parang kinokontrol na. Naku po, hindi ho pwede yun. Kaya dito makikita natin sa mensahe ng ating Panginoon that the controller, okay, the in charge of our lives, walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Kaya maliwanag po yan, we cannot find our purpose without realizing our place. Dapat alam po natin kung anong place natin. We are the branches. And that is our place. Because Jesus Christ is the true vine. And we are the branches. Pakisabi nga po ninyo sa inyong mga comment box, we are the branches. Yan po yung maliwanag. Dapat alam po natin yan. Tayo yung mga sanga. Hindi ho tayo puno, sanga. Ngayon, anong papel ng sanga na nakadikit sa puno? Ay, naku po. Alam po ninyo, sa number 2 po natin, pakisulat po uli ninyo sa inyong mga comment box, God wants as much fruit as a possible from your life. Ang number 2 po natin, huwag niyong kalimutan,
Gusto ng Diyos na magbunga ka ng marami sa buhay mo. Teka lang, paano? 'Di ba? Kung gusto po, 'di ba kanina, ang expectation ng God ay yung kanyang vineyard, kaya niya linilinis niyan, inaalagaan niyan, because the expectation of our Father, yung may-ari niyan, ay magbubunga, mag-aani siya someday ng maraming bunga ng kanyang ubasan. Kaya nga expectation niya, dahil kayo yung vineyard, tayo yung vineyard, the expectation of God, magbunga ka ng marami sa iyong buhay. Tanong ko lang, nagbubunga ba tayo? Ilang taon na ba tayong Kristiyano? Ilang taon ka na bang Kristiyano? Marami ka na bang bunga? Nagbubunga ka ba? Nagbubunga ba tayo? O ang expectation ng God, magbunga ka? Okay. Kaya nga malaman natin, para tayo nagbubunga, malalaman natin yan, mga kapatid ko po, kay Kristo, kung talaga nagbubunga tayo o hindi. Kasi masakit kapag hindi ka nagbunga. Kaya nga, alam po ninyo, in number 2 po natin, huwag niyong kalimutan niyang God wants. Okay? Maraming bunga ang expectation niya sa buhay po natin. Your purpose is to bear fruit. Okay, huwag mo kalimutan yan. That is your purpose. Okay, on earth, magbunga ng marami. And the mission of your life, eto na, is to discover how you are to go about that process. Dahil yun yung purpose mo sa buhay, magbunga, so ang mission mo ngayon, dapat i-discover mo kung paano yung proseso ng pagbubunga ng marami. Alam po ninyo, may proseso po ito. Hindi pwede na walang proseso. Ito kasimpleng proseso para magbunga ka ng marami. Ito ang talata sa Biblia, mga kapatid ko po kay Kristo. Sa John chapter 15 verse 5, ito po ang sabi po ng Biblia. I am the vine, you are the branches. If you remain in me, and I in you, you will bear much fruit. Ano po ang sabi ng Biblia? Ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, siya raw yung puno ng ubas, tayo po raw yung mga sanga. Kung tayo po raw ay mananatili sa sanga, mananatili sa ating Panginoong Jesucristo, at siya'y mananatili sa atin, ito ang proseso. You will bear much fruit. Magbubunga ka ng marami. Yun ang sinasabi po ng Biblia. Kaya sabi ng Panginoon, apart from me, you can do nothing. Ang isang tao na walang Kristo sa buhay, hindi pwedeng magbunga. Bakit? Kasi yung puno ng ubas, si Kristo. Para magbunga ka, kailangan dumikit ka kay Kristo. Yun ang maliwanag, yung nakadikit ka kay Kristo. Ang problema ng maraming tao, hindi si Kristo ang dinidikitan. Okay? Dumidikit sila sa mundong ito. Dumidikit sila sa mga tao na akala nila tanyag para sumikat. Dumidikit sila sa mga taong may kakayahan sa buhay. Dumidikit sila. May mga tao pong ganyan. Pagka mayaman ka, didikitan ka. Okay? Akala may makukuha, para may makuha siguro sa'yo. May mga taong ganyan eh. Kung sino yung kilala, didikitan nila yan. Okay? Kung maraming kang makapangyarihan ka, didikitan ka. Okay? Yun ang akala ng tao para magkaroon siya. Pero alam po ninyo, dito sa mensaheng ito, mga kapatid ko po kay Kristo, maliwanag ang sinasabi po ng Biblia. Okay? Ang tangi mong didikitan para magbunga ka ng sagana sa mundong ito, walang iba kundi si Kristo. Pakisulat nga po ninyo sa inyong mga comment box, kay Kristo po tayo kapatid dumikit. Nang dumikit, kasi yun ang maliwanag, and that is the process and that is our mission. Para po tayo ay magbunga ng marami. Kaya ang sabi ng talata, apart from me, you can do nothing. Kung wala si Kristo sa'yo, wala kang magagawa sa buhay mo. Kaya nga alam po ninyo mga kababayan, itong mensahe ng ating Panginoon ay nananawagan sa inyong lahat. It's time.
Mga kapatid ko po, na makita natin ang sinasabi po ng Biblia, ang sinasabi po ng ating Panginoong Jesucristo, ano ang kahalagahan ng ating Panginoong Jesucristo sa buhay mo? Ano ang magagawa ng ating Panginoong Jesucristo sa buhay mo? Ano ang pwedeng ibigay ng ating Panginoong Jesucristo sa buhay mo? Kung bakit niya sinasabing kailangan dumikit ka sa Kanya para magbunga ka at magbunga ka ng sagana sa buhay mo sa mundong ito. Alam po ninyo, kung wala ang Panginoon sa buhay natin, we can do nothing eh. Yan ang sinasabi po ng Biblia. Kaya nga alam po ninyo, may sinabi po si Apostol Pablo sa kanyang sulat sa taga-Galatia, chapter 6, verse 8 to 9. Ano po ang sabi po ng Biblia? Whoever sows to please their flesh, from the flesh will reap destruction. O, maliwanag po yan. Kaya nga sinasabi ko, kung sa tao ka didikit ng didikit, kung tanyag ang tao yan, kung mayaman yung tao yan, dikitan mo ng dikitan. Naku, ang sabi po ng Biblia, pagdating ng araw, distraction ang abutin mo. So, di po ba nakakapanood tayo? Oh. Nagkakaroon na ng kung sino yung sikat, kung sino yung tanyag, kung sino yung mayaman. Doon ka ng dikit, didikitan mo, gagawa ka ng paraan para makadikit ka. O maaaring magbigay ka na magbigay para makadikit ka. Alam po ninyo, pagdating ng araw, sabi ng Biblia, distraction ang abutin mo. Kaya nga, maliwanag ang sabi ng Biblia, o ito po, pagbubukas lang ng kamalayan ni Apostol Pablo sa atin, whoever sow to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. Ito, let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Kailangan ang ating itanim ay yung pang-eternity. Okay? Hindi yung pansamantala, kasi yung pansamantala, distraction lang yan sa mundong ito. O kawalan lang yan. Kaya kawawa ang tao eh. Pag umasa lang sa mundong ito, okay, kawawa po talaga ang tao. Kapag inasahan lang nila ang buhay nila dito sa mundo, mga kapatid ko po kay Kristo, kawawa. Kaya nga po, ngayon sinasabi po na mensaheng ito ngayon sa atin, kailangan talaga maging matalino tayo, maging wise tayo sa buhay natin. Kailangan meron kang Kristo. Bago ka man lang mamatay sa mundong ito, may Kristo ka sa buhay. Kasi kawawa. Kung wala kang Kristo, una, wala kang kaligtasan. Kasi ang sabi ni Kristo, apart from me, sabi niya wala kang magagawa O, maliwanag po yan. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo naman, kailangan talaga magtanim ka for eternity. Kasi mag-aani ka ng eternal life. Kaya nga sabi ng Biblia, let us not become weary in doing good. Gumawa tayo ng mabuti. Kasi yun ang gawin natin. At yung paggawa nating mabuti, yung totoo. Oh, yung galing sa puso. Huwag nyo kalimutan yung mensahe natin noong nakaraang Agosto. Yung paggawa nating mabuti, yung totoo ha. Hindi yung pakunwari. Kasi yung pakunwari, hindi rin tatanggapin ng Panginoon yan. Maaring ang tao, pwede. Maaring ang tao, manga sa'yo. Di ba? May mga ganun kanyo O di po ba? Maaring, naku, napakabait naman ito. Pero pala yung pakunwari lang yan. Mga kapatid, mabuhay tayo sa totoo. Huwag tayo mabubuhay sa hindi totoo. Kasi alam naman ng Panginoon yan Kaya habang buhay ka, magbago ka na. Kasi kapag hindi ka pang nagbago niyan, naku po, delikado. Kasi ang Panginoon tumitingin sa puso. Kaya yung paggawa nating mabuti, tiyakin natin, tama yan. Kasi ang sabi ng Biblia, pagdating ng araw, aani tayo. Kaya sabi ng Biblia, we do not give up. Huwag tayong sumurrender. Okay? Huwag tayong sumuko sa paggawa ng mabuti. Huwag tayong manghinawa. Huwag tayong manlamig. Tuloy-tuloy ang ating paggawa ng mabuti. Kasi ang ginagawa mong yan, hindi para sa tao yan. Nagtatanim ka nga para sa Diyos yan. Kaya pag gumawa ka, tiyakin mo, gusto ng Diyos ang gagawin mo, mabuti. Yan ang sinasabi po ng Biblia. Okay po mga kapatid? Yan naman ay pagbubukas kamalayan sa atin. And this is encouraging to us na abang buhay tayo, gawin na natin to, magbago na tayo. Okay, sabi nga natin mga kapatid sa ating mga comment, mga kapatid, kung hindi pa tayo nagbabago, magbago na tayo. Yun ang sinasabi po ng Biblia. Kaya nga, ang sabi po ng Psalms, chapter 1, verse 1 to 3, stand in the way that sinners take or sit in the company of mockers, but whose delight is in the law, eto na, of the Lord, and who meditates on His law day and night, that person is like a tree planted
by streams of water, which yields its fruit in season, and whose lip does not wither. Whatever they do prospers. Nako, napakaganda. O, ito daw ang tao, ha. Tingnan po ninyo, kapag daw talagang masiyahin siya, okay, masipag siya, okay, sa pagbabasa ng Biblia, pag-aaral ng Biblia, o masipag siya sa gawain ng Panginoon, hindi siya tatamad-tamad, okay? Pagdating sa gawain ng Panginoon, lagi siyang nananabik. Pagdating ng salita ng Diyos, lagi siyang nakapokus. Okay, yun ang sinasabi ng Biblia, ay katulad daw siya ng isang puno. Okay, na nandoon sa streams of water. O talagang in season, ang sabi, talagang much fruit siya. At hindi ang dahon niya, hindi talaga nalalanta. Okay? Talagang tuloy-tuloy ang kanyang prosper, tuloy-tuloy ang kanyang pagbunga. Yan daw ang klase ng tao. Okay? Kapag ganyan po daw ang tao, ay talaga naman, dadami talaga ang bunga niya at bunga, hindi maubusan ng bunga sa dami. At yun ang expectation ng God sa isang tao, sa isang anak ng Diyos, katulad mo. Kaya nga, mga kapatid ko, huwag kayong magsawa na maglingkod sa Panginoon. Huwag tayong magsawa. Okay, magsipag tayo kasi mahirap. Lalo na sa mga panahon ito na napakaraming alok ng dyablo. Talagang aalokin ka ng mga bagay-bagay sa mundong ito para madistract ka sa pag-aaral ng Biblia, o madistract ka sa pagbasa ng Biblia, o madistract ka sa pananalangin, o madistract ka sa pakikinig ng salita ng Diyos, o minsan parang nagsasawa ka na, o parang nawawalan ka na ng gana, o di ba? Parang ganoon eh. Alam mo, gagawin ni Satan lahat yan sa'yo. O, kaya nga dapat maging aware ka. Kaya nga, huwag mo kalilimutan yung mga mensahe natin noong nakaraang linggo, mga kapatid ko po kay Kristo. At saka, alam po ninyo, mahalaga ito, mga kapatid, kasi kailangan ay magbunga tayo. Kasi kapag wala tayong bunga, naku po, kawawa ka. Kawawa tayo. Puputulin tayo ng ating Panginoon. Kaya nga, alam po ninyo, meron pong sinabi in James chapter 3, verse 18. Ito sabi niya, peacemakers who sow in peace reap a harvest of righteousness. Oh. Sa mga peacemakers, kapag ka tinanim mo, puro kapayapaan, o mag-aani ka ng katwiran ng Diyos. Oh. Mag-aani ka ng sagana. Kaya nga, kapag, di ba, mensahe natin noong nakaraang linggo, kailangan wala kang kagalit, kasi ang hirap pag may kagalit ka. O, di ba? O, kaya nga, kung may kagalit ka ngayon, ay naku po, ay makipagkasundo ka na. Kasi, mahirap pag may kagalit ka, baka bigla kang mamatay. Wag naman. Baka bigla tayong mamatay, marami tayong kagalit. Naku po, kawawa. Kaya nga, ngayon pa lang sinasabi, yung nagkakaroon ng peace o nagtatanim ng kapayapaan sa lahat ng tao, o balang araw, mag-aani yan ng righteousness. Yun ang sinabi ng James chapter 3, verse 18. Huwag niyo po nang kalimutan yan. Kaya habang nabubuhay tayo, dapat na-develop tayo. Hindi pwedeng hindi tayo ma-develop, mga kapatid. Yung para lang tayong noon hanggang ngayon, ganyan pa rin tayo. Parang walang pagbabago. O, sikapin natin magbago. At kayo po nakakaalam niya. Sikapin natin na de-develop yung ating personalidad sa harapan ng Panginoon. Kung dati nagbubunga ka lang ng ganito, ngayon nagbunga ka ng ganito, o dadami ang bunga mo, dumadami ang bunga mo. Habang dumadami ang bunga mo, nararamdaman mo sa sarili mo, ba sumisipag ka sa Panginoon? Yung iba kasi masipag dito sa mundo lang eh. Hindi ko naman sinabing magtamad ka. Oh, baka kaya ko dinutugtungan ng kanina ngayon ng mga ganyan kasi minsan ang tao, pag nabanggit mo ngayon, may misinterpret nila. Hindi ko sinabi magtamad ka. Pero ang problema, yun na lang ang ginawa mo eh. Dito ka nagsipag sa mundong ito eh. Pagdating sa gawain sa Panginoon, napakatamad mo. Oh, naku, mahirap. Pagdating sa langit, paano? Oh, sinasabi ng Panginoon, gusto niya magbunga ka. O anong bunga mo kapag tamad ka sa gawain sa Panginoon? Pagdating sa gawain sa Panginoon, nagmamadali ka. Pagdating sa gawain ng Panginoon, naiinip ka. Pagdating sa gawain ng Panginoon, parang ayaw mong umantin. Oh, 'di ba? O mas gusto mo pa yung mga kwentuhan sa iba. Mas gusto mo pa yung mga gawain ng mundo. O, ewan ko ba? Ako nga, minsan nagtataka ko eh. Pagka mga kwentuhan tungkol sa mga tao-tao, kahit matagal, okay. Pero pagdating sa Panginoon, naiinip eh. Kaya nga, ewan ko, panalangin nga natin yan.
Kasi hindi ho gusto ng Panginoon yan eh. Sa totoo lang. Kaya nga mensaheng ito ay patuloy na nagbubukas ng kamalayan sa bawat isa sa atin. Kaya nga sabi po ni Apostol Pablo sa Colossians chapter 1 verse 9 to 10, "For this reason, since the day we heard about you, we have not stopped praying for you." O nakita nyo? "We continually ask God to fill you with the knowledge of His will, through all the wisdom and understanding that the Spirit gives, so that you may live a life worthy of the Lord and please Him in every way, bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God." Tingnan po natin talata. Growing in the knowledge of God. Paano ka uunlad in the knowledge of God kung tamad ka nga? O, di ba? Minsan ang tao tamad sa gawaang Panginoon. Paano ka hindi ka nga nagbabasa ng Bible? Kung hindi ka na nga nagpe-prep. Tapos pagka sa gawain pa, tatamad-tamad ka pa. Eh, paano ka lalago? Okay? In the knowledge of God. Kaya nga, paano ka pa rin magbubunga kung wala kang tinatawag na every good work? Kung hindi ka gumagawa ng mga mabubuting bagay sa buhay mo. Yan ang sinasabi ni Apostol Pablo. Mga kapatid ko po, kay Kristo, ito pong mensaheng ito ngayon, ay nagpapaalala. Pinapaalalahanan tayo ni Apostol Pablo, pinapaalalahanan tayo ni Apostol John, kasi po, abang buhay tayo, gawin natin yan, kasi pag namatay na tayo, hindi na natin magagawa yan, maniwala kayo. Ay, abang may kaya ka, abang may kaya ko, gawin na natin yan. Kailangan may ma-develop sa atin. Hindi po pwedeng noon hanggang ngayon, ganyan ka pa rin, wala ka pa rin pagbabago. Noon magagalitin ka, hanggang ngayon magagalitin ka pa rin. Noon nagmumura, hanggang ngayon nagmumura ka pa rin. Noon mapanglamang, hanggang ngayon mapanglamang ka pa rin. Di ba? Noon ganid ka, hanggang ngayon ganid ka pa rin. Naku, sana pagbabago doon. Di ba? Kaya nga, sinasabi po ng mensaheng ito ngayon, this is generally speaking, yung sinasabi po ng mensahe ng ating Panginoon. Kaya nga po, tandaan po ninyo yan, na expectation ng God na magbunga ka sa iyong buhay. Okay, and that is number 2. Tandaan natin kasi, yung number 1, yung vineyard ay pag-aari ng ating Panginoon. Kaya gagawin lahat ng God para magbunga ka. And number 3, huwag niyo pong kalimutan, bearing fruit is a lifelong effort. Ang pagbubunga daw ng marami, ay sa buhay po natin ay talagang mahabang buhay na gawain. Hindi pwedeng ihinto. Maraming humihinto. Sa totoo lang Kaya nga para magbunga ka, is a long life effort. Talagang gagawa ka, kikilos ka, para magbunga ka. Hindi pwedeng hindi ka kumilos. Okay po, para magbunga. Yan mahabang gawain po yan. Kaya nga minsan nakakalungkot kasi marami ang umihinto. Kaya umihinto kasi nga nadarang sila sa mundong ito. Mas kinuha nila ang ng mundo. Kaya nga maraming mga Kristiyano na talagang minsan sa paglilingkod, umihinto na sa paglilingkod. Ewan ko po pero hindi naman tayo nag-judge. Mahirap mag-judge. Hindi tayo pwede mag-judge. You cannot judge anyone. Only God can judge us. Ito naman observation lang naman. Sa totoo lang, observation lang ito. Minsan marami po talaga na talagang umihinto sa paglilingkod Okay? Hindi ko alam kung nagsawa sa paglilingkod or nanlamig sa paglilingkod. Kaya nga marami. Kaya manalangin mga kapatid. Magpanalangin tayo sa isa't isa. Kasi talagang diablo talaga inaatake tayo. Number 3 po natin, wag po natin kalimutan yan. Bearing fruit is a lifelong effort. Tandaan nyo na yan. Okay po, na ang pagbunga ng marami, walang humpay na gawa. Okay, sabi mo nga po ninyo, walang humpay na paggawa sa Panginoon para magbunga ng marami. Okay po, maliwanag sana po yan Kaya nga, sabi po ni Jeremiah chapter 17 verse 7-8, ang sabi niya ganito, "Blessed is the man who trusts in the Lord. Whose trust is the Lord, he is like a tree planted by water that sends out its roots by the stream and does not fear when heat comes,
for its leaves remain green. Nako po naman. And it's not anxious in the year of drought. Okay? For it does not cease to bear fruit. Nako, ganda po ng sinabi ni Jeremiah. Pagpalain po daw yung anak ng Diyos na talagang ang tiwala ay sa Diyos lang. Pag sinabi ang tiwala sa Diyos lang, ay talagang nakapokus siya sa God. Hindi siya nakapokus sa mundo. Hindi nahahati yung kanyang isip at puso. Talagang nakasentro siya sa God. Kaya mapalad yung taong yan. Talagang whose trust is the Lord. Okay, katulad daw siya ng puno na talagang tinanim sa tubig batisan. Okay? Na talagang ang mga ugat ay talagang nagsipag sa lupa, sa tubig. Okay? At sabi nga po dyan na does not fear. Kahit na uminit, walang katakot-takot. Kahit yung mainit na mainit. Bakit? Kahit daw yung kanyang dahon, it remains green. Hindi siya nagbabago. O di po ba? Eto pa maganda. Is not anxious in the year of drought. Hindi siya nag-aalala kung matuyuman. Okay? Magkaroon man ng tuyo. For it does not cease to bear fruit. Hindi siya mawawalan ng bunga. Okay, napaganda. Kaya nga po, mga kapatid, paalala lang, pakisulat nga po ninyo sa inyong mga comment box. Mga kapatid, magbunga tayo ng marami. Yan ang gusto ng Diyos. Okay. Pakisulat nga po ninyo ulit to. Ang pagbubunga ng marami ay mahabang panahong paggawa sa Panginoon. Walang paghinto. Yung iba nga, minsan umihinto na. Minsan may nakakagalit lang, umihinto na. Di ba? Wag naman ganun. Kasi kailangan mag-mature na tayo sa pagiging Kristiyano. Kasi kapag hindi pa tayo nag-mature, ganun pa rin tayo. Naku po, paano ka magbunga kung hindi ka mature? Hanggang ngayon, bata ka pa rin. Di ba? Dapat namanda ka na. Di po ba? Expectation ng God sa iyo 'yun. Hindi lahat ng panahon ang puno hindi lumalaki. Ang tawag natin niya pag hindi lumalaki ang puno, hindi nagbubunga, bansot 'yun eh. 'Di ba? May mga punong ganun, bansot. Pero nga may mga bansot na may bunga, 'di ba? Diba? Kaya nga alam po ninyo, yan po yung ko lang sinasabi ng ating Biblia. Though we may have assumed bearing fruit relates only to evangelism, this idea is not reserved only for the single individual who might hear a person pray and prayer of salvation, or the single person who might have the privilege of baptizing a new convert. Everyone is in the church plays a role in bearing fruit. Basta't ikaw bahagi ka ng iglesia, meron kang gagampan ng role. Walang hindi pwede. Kasi pag wala kang ginampalang role sa iglesia, wala kang bunga. Hindi ka magbubunga. Kaya nga, minamabuti talaga natin, tayong lahat ng mga miyembro ng iglesia, okay, lahat tayo mayroong role na ginagampanan. Pero mag-ingat tayo kasi para tayong dito team sports. Okay, sabi nga ng discipleship, team sports. O baka lahat tayo dapat naglalaro. Ang mahirap dito, yung iba naglalaro, talagang gumagawa. Ay yung iba naman nagmamasid lang. Nandun lang sa gilid, nanonood. Di ba? O yung iba naman minsan nagpapabigat pa. Naku po, kaya nga team sports tayo eh. Para magbunga ka, wag kang tatayo-tayo lang. Wag lang yun nanonood ka lang. Gumawa ka rin. Kasi responsibilidad mo yun eh. Meron kang role eh. Kasi kapag hindi mo ginawa yung role mo, paano ka magbubunga? Paano ka lalakas? Kaya nga maraming mga Kristiyano ngayon matitiso rin eh. Bakit? Kasi nga ayaw gawin yung kanyang part eh. Kasi ako naniniwala ako, pag ginawa mo yung part mo para sa Panginoon, lalakas ka eh. Titibay ka. Hindi ka pwede basta babagsak. Kasi nga, ang ugat mo, nakaugat sa Panginoon. Nakadikit ka eh sa ating Panginoong Jesucristo eh. Kaya nga alam po ninyo, people with the gift of evangelism must be about their work of bearing evangelistic fruit. Yes naman. But what about the teachers of the Christians? Akala natin ang nagbubunga lang, yung mga nag-evangelize.
Okay? Pero paano na naman yung mga teachers na nagtuturo sa mga bata? Okay? Sa mga those with the gift of hospitality. What about those gifted to work with the small children who are too young to accept Christ right now, or those who are Christian senior adults who accepted Christ long ago? Do they go the credit of bearing fruit? Ako, paniniwala ko, mga kapatid ko, hindi lang yung nag-evangelize sa nagbubunga. Yung convert. Hindi lang po yun. Kasi even, basta't po, tandaan nyo, basta't meron kang role na ginagampanan sa iglesia at ginampanan mo ng mahusay, nagbubunga ka. Oo. Kasi yung ginagawa mong buhay mo, nakikita ng maraming tao. Nagbubunga ka. Kasi bakit? Umaanga sa'yo eh. Oh, biro mo sa daming pagsubok pero hindi ka huminto sa Panginoon. Oh, kahit anong pagdaanan mo, masipag ka pa rin sa Panginoon. Hindi ka humihinto. Oh, kahit na maraming trabaho pero hindi mo pinababayaan ang paglilingkod mo sa Panginoon. Oh, eto po, tingnan nyo mabuti. Kasi may mga bagay na minsan pag may ginagawa ka marami sa mundo, yung tungkulin mo sa church, di mo nagagampanan, di mo na ginagampanan eh. Yun ang mali Yun ang mali. Kasi yung role mo, di mo na ginagampanan sa church. O paano ka magbunga ngayon? O maaari nga dito sa mundo, yumamang ka. Maaari nga dito sa mundo, maka-establish ka ng marami. Okay yun. Kaya lang, kung wala ka naman sa Panginoon, ako po naman, useless lang naman yun. Diba? Sinabi ng Biblia yan eh. Nagbigay nga ng example ng Biblia yan eh. Kahit nga makamtan mo ang sanlibutan ito eh, kung wala naman si Kristo sa'yo, it is useless. Kaya nga sabi ng Panginoon eh, apart from you, you can do nothing. Oh, yan ang sinasabi ng Panginoon. Kaya nga, mensaheng ito, nag-encourage sa atin ngayon. Ako naman, mga kapatid ko po kay Kristo, this morning, I would like to encourage you, every one of us here, this morning. Maliwanag yung tala ng Biblia. Ang Biblia nagsasalita niyan, ha? Oh, yan sinasabi ko lang po. Pero ang Diyos po nagsasalita niyan sa atin. Pare-pare po sa atin yan. Kaya nga po, alam po ninyo, may sinabi si Titus, chapter 3, verse 14. Ang sabi po ng Biblia, ganito. Our people must learn to devote themselves to doing what is good. Oh, kita nyo? Yung mga anak ng Diyos talaga, dapat matuto to. Dapat matuto talaga. Must learn. Oh, to devote themselves to doing what is good. Maintain good works in order that they may provide for daily necessities and not live unproductive lives. Kailangan produktibo ka. Oh, sa buhay mo, sa Panginoon. Produktibo ka na sa buhay sa mundong ito. Mas produktibo ka ba para sa Panginoon? Maganda nga yung dalawa eh. Produktibo ka na sa mundong ito, pero masigit kang produktibo sa Panginoon. Nako, bungang marami. Apaw. Oh, hitik. Ang sabi nga ng Tagalog, hitik sa bunga. Oh, ganda. Di ba nakakita na kayo ng puno? Ako, pag nakakita ako ng puno, lalo sa mangga, pagka yung maraming bunga, dami, anong sayang tignan. Kasi hitik. Halos yung sanga, maano na dahil sa dami ng bunga. Ganun dapat. Ang dapat daw makita sa atin. Kaya nga sabi ng Biblia, i-devote natin ang ating sarili to doing what is good. Maintain good works. Pakisulat nga po natin sa inyong mga comment box, mga kapatid ko po, maintain our good works. Yan ang sinasabi po ng Biblia. Kaya nga sinabi po ng Psalms, chapter 1, verse 3, He, the righteous man, is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither, whatever he does prospers. Sinabi po ng Psalms yan. Kaya nga alam po ninyo, mga kapatid ko po kay Kristo, bearing fruit, however, requires a lifelong commitment. Yung pagbunga po daw na marami, ay talagang ang requirements nito, lifelong commitment of work and discipline. Commitment na may disiplina sa sarili. Okay? Hindi lang basta commitment. Pero lifelong to, at the end of your life on earth, no plant casually produces a lot of fruit. Instead, it is a slow process, a structured process, a process that produces fruit only in season. That's why self-control may be listed last among the fruits of the Spirit.
perhaps it is at the top of the tree, the most difficult fruit to harvest. Kaya kailangan natin dito yung tinatawag nating self-control kasi lifelong commitment. Sa ating buhay in journey being a Christian, kailangan natin yung self-control. Kasi ang tao nasusubok dyan. Kasi ang Kristiyano nasusubok sa self-control. Okay po, minsan yan ang ating kahinaan, yung self-control. Maya-maya, hindi na natin kontrolado, wala na. Okay, kaya nga, binigay yan sa atin, yung self-control. Makakaya natin yan kung nakadikit ka sa Panginoon. Kung devoted ka sa Panginoon. Nakakaya nating pigilan ang ating mga sarili. Kasi nga, meron tayong tinitignan. And that is Jesus Christ. Naku po, kung wala yan, patay tayo. Araw-araw ng buhay natin, siguro, mahirap. Kaya nga, salamat po sa Panginoon dahil tayo nakadikit. Sige, pakisabi nga po ninyo sa inyong mga comment box. Salamat sa Diyos, salamat kay Jesus, nakadikit tayo sa Kanya. Okay, my conclusion sa umagang ito, mga kapatid ko po kay Kristo, in every garden, in every vineyard, there is an opportunity to be discouraged. Sa buhay ng isang tao, sa buhay ng isang Kristiyano, dumarating talaga yung tinatawag nating discouragement. Maraming buhay, maraming pagkakataon ng ating buhay na di-discourage tayo. Kasi nga, nabubuhay tayo sa mundong ito. Hindi lang na-discourage, the vineyards have weeds thrive, okay, insects feast, okay, mildew flourishes, and disease finds an outdoor home. In every life, likewise, there are elements that can hinder the production of healthy fruit. Huwag po kayong maggalala. Kasi totoo naman yan, in vineyard. Ako po, tatay ko, farmer. Nung maliliit kami, pagka po tatay ko sa bukid, yung palay po niya, nakikita niya maraming mga insekto. Ang tinatanggal namin ng mga kuhol na siyang papatay sa kanyang pananim, tinatanggal po namin yan. Okay po. Yung mga damo na tumutubo, nakasabay nung palay, tinatanggal din namin yan para yung kanyang palay na inaalagaan, tutubong maganda at magbubunga ng maganda. Yan ang gardener. Huwag kayong magalala. Bakit? Kasi ang Panginoon ang ating gardener. Siya yung may control, siya yung in charge. Siya yung may-ari ng vineyard at siya rin yung gardener. Kaya lilinisin niya talaga yung lahat ng mga bagay na hindi angkop para hindi ka magbunga ng marami. Kaya nga mapapansin nyo sa buhay po natin na minsan nagugulat ka. Di po ba? Bakit nangyari ito? Bakit nangyari yan? Di ba? Bakit mo na-experience to? Di ba? Nagugulat ka. Kasi God allow it to happen in your life because God is our gardener in our life. Tinatanggal niya talaga yung mga bagay na hindi para sa'yo. Yung mga bagay na makakadistract sa'yo para hindi ka lumago, para hindi ka magbunga. Kaya huwag kang magtaka. Magpasalamat ka. Magpasalamat tayo. Bakit? Kasi nga yung nangyayari lahat ng ito sa atin, may kaugnayan ang gardener. May kaugnayan ang amang nasa langit. Kasi tinatanggal niya lahat yan para ikaw'y mabuhay ng payapa at lumago ka at magbunga ka ng marami. Kasi the expectation of the Father in heaven, yung much fruit, yun ang kailangan niya. I-harvest niya sa atin. Kaya nga alam po ninyo, it will be easy with all the negative elements in our lives to become discouraged in the vineyard of John chapter 15. It will be easy to quietly think, I can't. There's too much guilt. I've tried it before. I'm frustrated in the search. I'm tired. I'm exhausted. I don't want to bear anything more. Kaya nga po yan po na experience natin. Pagod na tayo. Di ba? Parang punong-puno na tayo. Nagsawa na tayo sa gawa. Di po ba? Parang, tapos wala nangyari. Parang ayaw na natin magbunga talaga. Surrender na natin. Wala na, suko na tayo. Alam po ninyo, mga kapatid ko po kay Kristo sa umagang ito, ang mensaheng ito ngayon, ang nagtuturo sa iyo ngayon para palakasin ka and to encourage you, continue, okay, your role, play your role, okay, being a Christian today.
Kaya nga, sabi po ng ating outline, if so, listen to a wonderful truth. If you let the vine dresser direct your path, you will not be tired in the work of bearing fruit. You will not be stressed. You will not be confused. You will simply bear fruit and enjoy the process. Hayaan natin ang kumilos ang Diyos sa buhay natin kasi siya yung in control, siya yung in charge, siya yung owner ng vineyard, siya yung may-ari ng buhay mo. Kaya nga, hayaan mo ang Diyos ang kumilos sa buhay mo basta't sumunod ka lang. Pakisulat nga po natin sa ating mga comment box yan. Hayaan nating kumilos ang Diyos sa buhay natin basta sumunod tayo sa Kanya. Yan ang maliwanag po. Kaya nga sa umagang ito, mga kapatid ko, frankly, if you are exhausted in your life's work, you may be in the wrong line of work. Kapag ka nakakaramdam ka na punong-puno ka na pagod ka na, parang ayaw mo na, nako, ito na yung problema. Parang nahihiwalay ka na sa ating Panginoon. Healthy branches don't get stressed. Ang isa daw branches, sanga, na healthy, na magbubunga. Hindi siya na-stress, sabik na sabik siya. Kaya pakiramdaman mo to, pakiramdaman mo ito, kapatid. Pagka ikaw ay stress, pag ikaw ay sabik na sabik, okay? Sa pakikinig ng salita ng Diyos. Pagka ikaw ay sabik-sabik sa pangagawain, healthy ka. Pero pagka ikaw ay hindi ka sabik, parang pagod ka, parang nagmamadali ka, parang tamad ka, hindi ka healthy. Yan lang ang palatandaan. Pakiramdaman mo yan kung alin ka sa dalawa. Kaya nga kung alin ka sa dalawa, pasalamat tayo nga sa mensaheng ito ng ating Panginoon kasi nakikita natin at check natin ang sarili natin Kung ikaw ba talaga ay tamad o hindi. O kung ikaw ay masipag o hindi. Chine-check natin at check tayo kasi tinutulungan tayo ng Panginoon Kaya nga maliwanag po yan Kaya nga alam po ninyo, the owner of that vineyard does not want you to be something unnatural. He wants you to produce fruit naturally. And He is already given you all you need to do a great job at what you were designed to. Kaya nga to do. Kaya nga maliwanag po Ano pa bang gagawin natin? Binigay na nga ng Diyos sa ating lahat. Nung isinilang ka sa mundong ito, binigay na nga lahat sa iyo ng Diyos. Nung ginawa niya ang tao, lahat inihanda na ng Diyos sa iyo. Ano pang gusto mo? Ano pang gusto natin? Maglingkod na tayo sa Panginoon, magsipag tayo. Ito yung pagbunga ng marami is a long life process, effort na gagawin po natin. Okay, gawin mo yung tungkulin mo, mga kapatid. Kasi pag hindi mo ginawa yung tungkulin mo, tatamarin ka, hindi ka magbubunga. Pag hindi ka nagbunga, ito masakit, puputulin ka ng Panginoon. Saan kayo tatapon? Gagatong ka. Susunugin ka. Kawawa ka. Kawawa tayo. Pag hindi natin ginawa yung role natin, pag hindi natin ginawa yung tungkulin natin, huwag kang tatamad-tamad. Naku, delikado. Hindi ko po kayo tinatakot. Pero yan ang maliwanag na sinasabi po ng Biblia. Kasi sa panahong ito, kailangan po nating imulat yan. Para po at least alam natin pagandaan ng ating mga sarili. Para at least hindi tayo papitik-pitik. Kumbaga, alam natin what is our role to play being a Christian today. Kaya nga, alam po ninyo, ito po yung huling verse na nais ko pong ibigay sa inyo in my conclusion. In John chapter 15, verse 7 to 8, pakinggan po ninyo ng mabuti, mga kapatid ko po kay Kristo. Kung kayo'y magsipanatili sa akin, at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. Naku, napakasarap. Sa ganito lumuluwalhati ang aking Ama na kayo'y magsipagbunga ng marami at gayon kayo'y magiging aking mga alagad. Kaya po sa umagang ito, mga kapatid ko po, kay Kristo maliwanag yung tala ng Biblia. Napakasimple ang proseso para magbunga ng marami. Dumikit kay Kristo. Manatili tayo kay Kristo, manatili yung salita niya sa atin, sumunod tayo sa Kanya. At numang hilingin natin, ibibigay daw sa atin ang sabi ng Biblia. At kapag nagbunga daw tayo ng marami, naluluwalhati ang ating Amang nasa langit. Dahil ikaw at ako ay nagbubunga ng sagana, ng marami, ng hitik,
in the sight of God. At ang sabi ng Biblia, ikaw ay kanyang magiging alagad. Nawa po sa umagang ito, mga kapatid ko po kay Kristo, ay nagbigay uli sa atin ng kamalayan ang mensaheng ito. At nagbigay uli sa atin ng karunungan ng mensaheng ito. At nagbigay din sa atin ng kalakasan ng mensaheng ito. Nawa po kunin natin ito ng positibo, wag sa negatibo. Kunin natin ito ng mas malawak. Kasi may gustong sabihin ng Diyos sa iyo ngayon, lalo na sa panahong ito. Kasi po mga kapatid ko, panahon na magsama-sama po tayo doon sa gusto ng ating Panginoon. Doon sa kanyang inanga, doon sa kanyang expectation, sa kanyang vineyard. Yung much fruit. At mangyayari yan kung patuloy mong gagampanan ang mga tungkulin at mga mandato mo na ibinigay sa iyo ng ating Panginoong Diyos. Mga kababayan, mga kapatid po namin at kaibigan, relatives and friends, maliwanag po yung tala ng Biblia sa buhay na ito. Kung wala ka pang Kristo sa buhay, naku po, eto na yung panahon mo. Kailangan mong tanggapin, kilalanin ang ating Panginoong Jesucristo bilang sarili mong tagapagligtas, bilang puno ng ubas at totoong puno ng ubas. Kapag tinanggap mo siya, ay magiging sanga ka. At kung magiging sanga ka, magbubunga ka ng marami at patuloy na tatanggapin mong biyayang mula sa Diyos, pati kaligtasang kanyang inalok sa bawat isa. Kaya nawa po ang mensaheng ito ay nagbulat din po sa atin, sa ating mga puso't isipan, na sa buhay na ito, walang ibang kailangan tayo kundi ang ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, because our purpose on earth is much fruit. And our mission, discover the process how to be a much fruit. Paano tayo magkaroon ng maraming bunga sa buhay nito. Nawa po ang mensaheng ito ay muli ay naging kalakasan po ninyo. At nananalangin po tayo at panalangin natin sa Diyos. Mula sa iyo at mula sa akin, sa ating lahat, ay pare-pareho tayong madatnan ng Panginoon na masaya dahil tayo ay nagbunga ng marami. God bless us all sa umaga pong ito, and God bless you.